maging ng kuryente na napakalaki ng epekto rin sa presyo ng pagkain at iba pang mga batayang pangangailangan ay dalawang bagay. Una, parang sinasabi ho natin na dun sa date na kung kailan natin i-move no, yung barangay at SK elections ay naresolba na no, yung krisis na ito na hinaharap natin. Isang bagay na naman ng ating mga kababayan bago pa yung oil price shock. Bukod pa dyan, yung state of national energy emergency, nakabatay ho dun sa geopolitical tension din na nasa labas ng bansa. Kumbaga, yung US war on Iran, 'di ba? Yung Situmos at iba pang mga external no na reasons na labas po sa ating kontrol. Pangalawa, para pong meron na tayong admission na walang konkreto at agaran na solusyon ang pamahalaan na krisis. Hindi ba pwedeng ngayon pa lang meron na tayong immediate and concrete action and solution dun sa hinaharap natin na krisis ng enerhiya? Ibig sabihin ba, kailangan pa nating masakripisyo yung matagal nang pinaghahandaan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga kabataan at mga kapwa natin lingkod bayan na nandirito para na makatakbo no, sa darating na eleksyon. Dahil ho doon sa seeming na failure or yung inability no, na magkaroon ng agarang solusyon no, sa pagpapababa ng presyo ng langis dito sa krisis na hinaharap natin. At dagdag pa, Mr. Chair, paano kung hindi pa na-resolve ang krisis na ito? Magpo-postpone na tayo ngayon dahil dito sa energy crisis. Ito ho ay isang delikado na precedent na sinasabi natin na hanggat nandyan ang krisis, ibig sabihin, postpone lang tayo ng postpone ng isang napakahalagang exercise na ito na napakahalaga sa demokrasya dito sa ating bansa. Yun ho yung aking mga pangunahin na pag-aalinlangan. No? Hindi lang sa mismong postponement, na sa kasaysayan naman ay lagi ho talaga naming tinututulan sa paniniwala na ito ay nakakalabag dun sa conduct ng regular at periodic elections sa ating bayan. Pero yung mismong paggamit ng energy crisis no, bilang basis ng postponement. Yun ho, no, yung aking mga pangunahin na hindi lang agam-agam, pero sa tingin ko ho ay seryoso na isang bagay na wala namang direkta no, na link dun sa mismong logistical preparations at mismong conduct ng election sa darating na November. Sigurado po merong epekto, di ba? Alam natin mga pamasahe, pagkain, logistics, etc. Pero sa tingin ko ho, hindi ito substantial at compelling reason to postpone the upcoming barangay and SK elections. Bukod pa dyan, ngayong linggo din ang Linggo ng Kabataan. No? At gusto kong i-echo yung sinabi ng ating representative dito mula sa NAPC YSSC na marami talagang maapektuhan no, pagdating sa political participation ng mga kabataan. Hindi ito unang beses na nangyari. 17th, 18th Congress nung nagkaroon tayo ng mga postponement, nakita ko sangguniang kabataan walang tao. Bakit? Hindi naman dahil sa hindi na nila gustong maglingkod, pero natural na nag-iiba talaga yung mga priorities. Po, no? Nagpapamilya, nag-aaral, nagtatrabaho, ayan. Kaya marami hong sangguniang kabataan walang tao o hindi po talaga gumagana, no? Dahil paulit-ulit na napopostpone. Sa kabilang banda, marami ding mga gustong magsilbi na hindi na makatakbo kasi hindi na sila pasok dun sa age na nag-24 years old and one day na sila or mas higit na po sa 24 yung kanilang edad. No? Kaya hindi na po sila nakakatakbo. Malaki ho ang magiging epekto ng postponement sa mga kabataan pagdating sa usapin ng postponement. At panghuli, nakikiisa po ako sa totoo lang sa karanasan ng ating mga barangay officials, ng ating mga barangay workers. Lalong-lalo na ho, siguro makaka-relate po kayo sa training ng mga barangay vote desk officers. No? Ang nangyayari ho dyan, kakatrain pa lang,
Tapos dahil magbabago na naman at coterminous po sila no sa kanilang mga elected officials, ay nagbabago na naman po no yung ating mga workers at yung ating mga tauhan no sa at yung ating mga kasamahan at kapwa lingkod bayan sa antas ng barangay. Kaya isa po yung bagay na sa tingin ko wala namang direktang kinalaman whether or not matutuloy ba or hindi no yung barangay and SK elections. At sa tingin ko kung ano man po yung ating desisyon no pagdating sa usapin na ito, dapat yung concern ng ating mga barangay at sangguniang kabataan pagdating sa training, sa continuity, pagtitiyak ng maayos at mahusay na paggampan sa kanilang trabaho, lalong-lalo na yung kanilang nararapat na kompensasyon. No? Kasi marami po sa BHWs, Barangay Vault Desk Officers, honorarium lang pong natatanggap niyan, na kulang para makapag-perform sila ng maayos. Kaya na naman natin sa Magna Carta no, for barangay officials and barangay workers. Kaya ho, rest assured that your issues, your concerns raised in this deliberation hindi lang po noted, no, but will be urgently addressed no, by the members who are here po. Thank you, Representative Ilago. Now, we like